Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat. 131. Pagkatapos nito, isang jeep ng militar ang tumigil sa harap ng lahat. Isang lalaking nasa edad na nasa uniforme at balabal ng militar ang humakbang palabas at mabilis na lumakad sa direksyon ng libingan ni William Bell. Iyon ay, isang tenyente koronel. Ang posisyon ng isang tenyente na koronel ay hindi mataas sa mga tuntunin ng katayuan, kaya ang Silvas ay hindi interesado kung sila ay nabunggo sa isa. Gayunpaman, ang taong ito ay tenyente koronel ng Sword Camp. Ang Sword Camp, na kung saan ay isa sa tuktok ng Country H at pangsyam na puwersa ng militar. Upang makilala ang isang tenyente koronel ng Sword Camp, ang kampo ay isa sa 1,000,000 pagkakataon. Sa sandaling nakita siya ng Silvas, mayroong pagbabago sa kanilang mga mukha. Ang mga tingin ng lahat ay lumipat patungo sa tenyente koronel na patungo sa libingan ni William. Pagkatapos ay tumigil siya mismo sa harap ni Harvey York kasama ang isang magalang na pagsaludo. Ethan Hunt, tenyente colonel ng Southlight Sword Camp, pag-uulat para sa tungkulin. Ang buong sword ang kampo ay natipon, Ginoo. Naghihintay sa iyong susunod na utos ng pagkakasunod-sunod. Ang paningin ay nakakagulat sa lahat, sobrang, na sila ay nakatali ang mga dila. Si Ethan Hunt. Ito ang maalamat na si Ethan Hunt, na tinawag bilang isa sa 4 na Diyos ng digmaan sa militar ng Southlight. Kahit na ang pinakamataas na awtoridad sa Southlight ay upang salubungin siya, hindi sila nang ahas na magpakita kahit isang sliver ng diskurso sa kanya. Gayunpaman ito ay napaka-magalang ni Ethan Hunt kay Harvey, kahit na ang pagpunta at pagbibigay kay Harvey ng isang sulot. Siya. Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Hindi ito may larawan. Hindi makapaniwala. Ang ipinahayag sa sarili ng pamilya, ang pagmamataas ng Silvas, ay hindi matanggap ang malaking pagkabigla na ito. Sa kanilang mga mata, si Harvey York ay isang marumi lamang na nakatira sa manugang. At karamihan, maaari lamang siyang maging kinatawan ni Prince York. Sa kasamaang palad, ang mga kaganapan na lumilipas ng tama at bago ipinahiwatig ng kanilang mga mata na ang kanilang paunang pagpalagay ay mali. Ang katotohanan ay walang hanggang malapit sa kanila ay isa na hindi nila tatanggapin. Ipinikit ni Leon Silva ang kanyang mga mata, hindi nais ang pagsusuot ng kanyang mga mata ay nakalantad sa publiko. Ang mga aksyon ni Ethan Hunt ay katumbas ng pagpapatunay sa lahat ng naunang hula ni Leon Silva. Si Harvey York ay walang iba kundi ang taong maalamat. Ang piraso ng impormasyon na ito na ginawa ni Leon Silva ay nagdurusa ng walang katapusan. Kung mayroon lamang siyang crown tungkol sa totoong pagkakakilanlan ni Harvey, hindi niya gagawin ang gayong paghuhusga. Agad niya ring isuko ang kanyang pagkakakilanlan na Prinsipe Silva at yumuko sa harap ni Harvey. Ang mga tao lamang na nag-eksperimento sa taong ito ay may kontrol ay maaaring maunawaan kung paano natitirang taong bumalik siya ngayon. Ang isang lamang pagpadyak ng kanyang binti ay maaaring yumunig ang buong Southlight at hindi ito pagmamalabas. Si Prince Silva ay may isang taong ipinahayag sa sarili na estratehikong tao kasabay ng mahusay na Napoleon mismo, ngunit sa mukha ng maalamat na si Prince York, siya ay lubos na walang magawa. Hindi binigyan ng pansin ni Harvey York si Leon, at sa halip ay tumingin kay Ethan Hunt na may isang tawa. Hindi masama, Ethan. Huminga ng malalim si Ethan Hunt, at pagkatapos ay sinabi ng tahimik. Nabuhay kami hanggang sa iyong inaasahan sa loob ng 3 taon na ito. Ang Sword Camp ay hindi nasaktan. Mayroon kaming halos 1,000 lalaki na naghihintay para sa iyong mga order. Hindi masama, lahat kayo ay maganda. Ngumiti si Harvey York. Ang kanyang mga salita lamang ay maaaring mapansin agad na si Ethan Hunt at ang kanyang mga tauhan. Ang dugo ng mga sundalo ng Sword Camp ay kumukulo. Lahat sa kanila ay labis na nasasabik sa malakas na emosyon. Ang 4 na lalaki na nakatayo sa likuran ni Harvey York. Ngayon lamang nakita ng karamihan ng mga iyon ang mga lalaking ito ay nakasuot din ng garb ng militar. Sa paghusga sa kanilang mga ranggo, dapat silang lahat ay pantay-pantay katulad ng kay Ethan Hunt.
Gayunpaman sila ay ligaw na nakatayo sa pamamagitan ni Harvey York tulad ng mga dahon sa isang sanga ng puno. Pinuprotektahan siya, na may nag-iisang salita mula sa kanilang bibig mula sa simula hanggang sa huli. Malamig na pawis na nalubog ang Silvas, kahit na wala si Ethan Hunt at ang Sword Camp, ang apat na lalaki na nakatayo sa likuran ni Harvey York at ang pagprotekta sa kanya ay hindi na maiiwasan ng mga kuta na hindi nila inaasahan na lumaban. Ang kahangahangang paraan ni Harvey York ay higit pang nakakatakot. Kahit na siya ay casual na nakatayo lamang doon, ang aura na lumalabas sa kanya ay nagbigay sa kanya ng impresyon ng isang hari. Ang sinumang tumingin sa kanya ay hindi mamalaya na sambahin siya. Ito ba ay isang impresyon na isang live-in-in-law na maaaring magkaroon? Kabanata 632. Biglang sumulyap si Harvey York kung nasaan ang Silvas na nakatayo. Hindi mo ba laging nais na malaman ang aking totoong pagkakakilanlan? Naaalala mo ba ang party sa gabi ng Buckwood na binisita ng Zimmers noong una silang dumating dito? Sinabi ni Prince York na bibisitahin din niya. Totoo ito, siya ay bumisita. Dahil ako si Prince York. Naalala ni Brent Silva noong gabing iyon. Inutusan siya na e-escort ang Zimmers sa araw ding iyon ay inaangkin ni Prince York na bisitahin. At sa oras na iyon, ang mga Zimmers ay nakikipag-usap sa kaguluhan. Kahit na si Brent Silva ay hindi maaaring hawakan ang kanyang kasiyahan. Naisip niya na makakatagpo siya ng maalamat na si Prinsipe York. Gayunpaman ang lahat ng iyon ay nasira sa pagdating ng live-in son-in-law, si Harvey York, na naisip upang maging isang nakakasakit kay Prince York. Pinangalanan pa ng Zimmer si Harvey York bilang isang makasalanan ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, siya ang humadlang sa kapalaran ng mga Zimmers. Nagkaroon din ng katotohanan na ang mga Zimmers ay nasa kabila at pagkakaroon ng bahagya gumawa ng anumang mga koneksyon sa Sky Corporation. Nagtagumpay pa rin sila sa pagkuha ng proyekto at pakikipagtulungan dahil kay Mandy Zimmer. Sa kadahilan ng iyon, kapwa sa publiko at sa Zimmers ay ipinapalagay na si Mandy Zimmer ay lihim na nakatagong babae ni Prinsipe York. Ngunit maaaring ang isang nakatagong manliligaw ay maging karapat-dapat. Sa nilalaman ni Prince York ay hawakan ng kanyang pamilya sa mataas na pagmamalasakit. Ngayon, nauunawaan na ng Silvas, ang dahilan na natanggap ni Mandy Zimmer ay tulad ng isang paggamot. Ang dahilan ng mga tagalabas ay palaging sasabihin na si Mandy Zimmer ay nakatagong kasintahan ni Prince York, at habang si Harvey York ay hindi kailanman nag-aalala tungkol sa mga alingaw-ngaw. Aba, nakuha ng Silvas ang balita na mula sa isang tao ng Yorks ang regalo sa Zimmers, ang mabigat na regalo ng betrothal. Hindi nila maiintindihan ang mga bagay na ito dati. Ito ay naramdaman na parang ang mga sagot ay patuloy na nakakubkob sa hamog ng ulap. At sa sandaling ito, ang katotohanan sa wakas ay sumikat sa kanila. Si Harvey York ay ang talagang Prinsipe York. Ito ang pagpapatibay ng katapangan ni Harvey York, ang dahilan na siya ay sapat na matapang upang pukawin ang Silvas at gawin silang tumugon sa harap ng libingan ni William Bell. Ang maalamat na Prince York ay hindi lamang isang tao na nag-iisang kamay na nagtayo ng $1 bilyong na korporasyon. Iyon lamang ay hindi sapat para sa Yorks na tumaas sa tuktok muli. Sinabi ng mga alingaw-ngaw na nagpalista si Prince York sa militar bilang isang head coach, at nagmarcha pa siya sa digmaan kasama ang mga sundalo ng Sword Camp papunta sa larangan ng digmaan sa gitnang Amerika. Magmarcha muna siya sa labanan, sinali ang kanyang sarili muli sa 1,000, nangunguna sa libu-libong mga kalalakihan ng Sword Camp upang patayin ang libu-libong mga leon. Ito ay isang digmaan na hindi kahit na ang American Delta Force ay hindi makakabawi mula dito. Ito ay ang parehong digmaan na humantong sa tuktok ng Sword Camp at mga espesyal na pangkat ng puwersa mula sa Country H hanggang sa pagtanggap ng kanilang mga kahangahangang pamagat. Sa katunayan, ito ay ang parehong digmaan na nagbigay kay Ethan Hunt ng kanyang pamagat ng isa sa 4 na Diyos ng bansa H na digmaan, kasama ang kanyang sarili na nakatayo sa tuktok ng listahan. Si Harvey York ay hindi bahagi ng hukbo, ngunit sa puso ng lahat ng mga sundalo sa Southlight, siya ang tunay na walang asawa na hari ng digmaan na iyon. Ang Army Saint, si Prince York, ito ang pamagat na ibinigay sa kanya ng pribadong mga sundalo sa larangan ng digmaan.
At pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagkaroon ng hukbo ng Southlight at maging isa sa mga trump card ni Harvey York. Ang awtoridad at kapangyarihan ni Harvey York sa buong Southlight. Ang ilaw pabalik noon ay hindi lamang dahil sa pera. Paano magiging posible para sa Yorks na maging nangungunang tier na pamilya na nakatayo sa pinakamataas na kisame ng Southlight kung wala si Harvey at ang hukbo? Hindi ba para sa mga pagbabagong dinala mula sa panloob na salungatan 3 taon na ang nakalilipas? Bakit kinakailangan para sa kanya na umatras at manatiling nakatago sa loob ng 3 taon? Sa araw na gumawa siya ng isang malakas na pagbabalik pagkatapos ng 3 buong taon, mayroon pa rin siyang hukbo sa ilalim ng kanyang kontrol. Hindi mapigilan ni Ethan Hunt nang matapos si Harvey York na inamin ang kanyang pagkakakilanlan. Prinsipe York. Prinsipe York. Halos 1,000 sundalo ang umawit sa alamat na pangalan na ito. Ang mga boses ng kanilang mga chants ay tumagos sa lupa at inalag ang kalangitan. Ang paningin nito lahat ay nakakaakit sa Silvas. Ito ang maalamat na si Prince York. Gayunpaman, namatay ang kanilang pagkaakit at ang Silvas sa lalong madaling panahon nanginginig ang kanilang mga gulugod. Nagkaroon sila talagang ng ahas na magplano muli kay Prince York. Kabanata 633. Pinisil ni Harvey York ang kanyang kanang kamay ng basta-basta. Agad na tumigil ang mga paggalaw ng anuman at lahat ng mga bakuran sa paligid niya ay nahulog sa katahimikan. Ang walang malasakit na tingin ni Harvey York ay nahulog sa Silvas. Hindi mo naisip iyon, ginawa mo. Ang live-in law sa iyong mga mata, maaari mo lamang makita na simple na parang kalabasa, maging ang pinakamalakas na tao sa lahat ng Southlight. Sino ang makakapihil sa akin ngayon na ako ay bumalik? Ang mga kapasidad ng Silvas, ang tinatawag na tuktok ng mga pamilya na unang rate sa buong Southlight. Isang kahihiyan kayong lahat ay mga aso lamang ni Quinton York. Kahit na hindi siya lalabas sa harap ko sa publiko. Ano ang maaari mong gawin? Ang trono ni Harvey York ay walang malasakit, ngunit pinutol sila tulad ng kutsilyo ng pagbubukas sa puso ng mga tao. Ang mga mukha ng Silvas ay lumago ng mas malinis, ang kanilang mga katawan ay nanginginig hanggang sa kung saan sila ay nasa kalagayang tumayo ng diretsyo. Patuloy na umiikot ang kanilang mga ulo, kung hindi ito para sa natitirang mga vestiges ng pamilya at pagmamalaki na sumusuporta sa kanila, lahat sila ay nakaluhod na. Ikaw, kung malakas ka, paano ni Quinton York pinamamahalaan upang pilitin ka sa labas ng bakod? Hindi mo kailangang maging kasing lakas ng iniisip mo. Si Leon Silva ay nagkakahalaga ng pamagat ni Prince Silva. Ang Silvas ay hindi kahit na may lakas ng loob upang buksan ang kanilang mga bibig ngayon. Matapos ipikit ang kanyang mga mata ng matagal na, sa wakas ay binuksan muli sila ni Leon at kumalas sa isang malamig na pangungusap. Isang kahihiyan na kahit gaano kakalmado ang pagpapanggap niya maging, ang kanyang choppy na pagsasalita ay nagulat pa rin sa pagsusuot ng puso niya. Ang kanyang mga salita ay nagbago sa tingin ng lahat patungo kay Harvey York. Siyempre, nang ahas lamang silang tumingin sa kanyang mga paa. Sila ay walang mga bayag upang tumitig ng direkta sa kanyang mukha. Si Harvey York ay natawa at sinabi, "Leon Silva, gawin mong gusto talaga malaman kung bakit. Kung sa palagay mo ay nararapat mong malaman, masasabi ko sa iyo." Ngunit ang mga nakikinig nito ay mamamatay lahat. Kalmado ang tono ni Harvey York. Si Leon Silva, sa kabilang banda, ay nanginginig kahit na mas mahirap. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay lumubog ng masakit sa kanyang mga palad, ngunit hindi niya maramdaman ang kahit ano. Hindi ako karapat-dapat. Hindi siya natatakot sa pagkanta noon at doon, ngunit siya ay alam na hindi siya karapat-dapat. Nakita niya siya bilang isang bihasang estratehikong estratehiya. Naisip niya ang maraming mga hakbang na kinuha niya at ang buong-buo na inilatag ang mga plano na ipinapalagay niya ay magiging epektibo laban sa Yorks, hanggang sa magagawa ng kanyang pamilya na palitan ng Yorks at tumaas sa tuktok ng mga ranggo ng Buckwood. Ngunit habang nakatayo siya sa harap ng taong ito ng alamat, alam niya na hindi siya karapat-dapat. Kalimutan ang paglaban, wala rin siyang karapatang tumayo ng diretsyo sa harap ni Prince York.
At sa sandaling iyon, si Leon Silva ay may malakas na hinihimok na lumuhod at sumamba sa lalaki. Gayunpaman, ang maliit na kaunting pagmamalaki sa kanyang puso at sa kanyang karangalan bilang isang Silva ay nilalabanan ang paghihimok. Kahit sino ay maaaring lumuhod, ngunit kung gagawin ko ito, ang Silvas. Tapos na. Ang Silvas ay sumisimbolo sa maharlikang pamilya ng Buckwood. Ito ang pinagmula ng kanilang tapang, ang kanilang pinakamalaking lakas. Sa sandaling lumuhod si Leon, lahat ng iyon mga pag-aari ng Silvas ay medikal na mawawala. Inisip ni Leon Silva ang kanyang utak sa pag-iisip. Kung hindi kami tumayo sa kay Quinton York noon, at sa halip ay tumayo sa pamamagitan ni Harvey York, kung gaano kalayo ang nakuha na ni Silvas. Siguro kapag si Prince York ay may kabuuang kontrol sa bansa H, ang Silvas ay maaaring tumaas sa tuktok ng Southlight. Isang kahihiyan na walang gamot para sa panghihinayang, at wala ng pagkakataon na muling mag-isip. Ano ang mali ay magiging mali. Hindi lang tayo walang pagkakataon na matubos. Kailangan nating magbayad ng isang kaila-hilakbot na presyo. Dahan-daang tumalikod si Leon Silva. Ang mga bakura na kanyang naririnig ang pag-crack ng leeg, nang pilitin niya siyang tumingin kay Harvey York, siya ay makakakita lamang ng isang nakasisilaw na banal na ilaw na nabulag sa kanyang mga mata. Bang! Sa susunod na sandali, ang tinatawag na karibal ni Prince York na sinasabi na pinakamalapit sa kanya sa kakayahan, si Prince Leon. Sa wakas ay hindi mapigilan ni Silva ang napakalaking presyon ni Harvey, at lumuhod sa lupa. Kabanata 634. Sa sandaling lumuhod si Leon Silva, ang Silvas na pinakamalakas na haligi ng suporta ay gumuho. Ang pagmamataas, dangal, at kahulugan ng Silvas na wala ng responsibilidad sa isang iglap. Slam slam, slam. Sumunod si Brent Silva at ang iba pa, nakaluhod sila isa-isa. Mula sa simula, hindi sila nagkaroon ng kakayahang pigilan. Malamig na pawis na nalubog ang kanilang buong katawan, tulad ng naisip na nakatagpo sila ng isang malambing na gabi. Sa harap ng taong ito, wala rin silang mga tama sa paghinga. Si Harvey York ay tumingin sa paningin ng may ganap na kawalang interes. Ang paningin sa Silvas na nakaluhod sa harap niya ay parang hindi ito naging epekto sa kanya at sa lahat. Ang kanyang malamig na tingin pagkatapos ay lumipat patungo kay Margie Cloud. Nakakatawa kung paano palaging iniisip ka ng aking kapatid bilang kanyang minamahal. Naisip niya na ikaw ay ang lahat sa kanya. Nakakatawa kung paano mo siya pinagkanulo at nakipagtulungan sa Silvas para sa katanyagan at kaluwalhatian. Nagpunta ka pa rin hanggang ngayon upang buksan ang iyong sarili na maging laruan ng Silvas. Habang tinatamasa mo ang lahat ng iyon, mayroon ka na bang naisip kung paano ang aking kapatid ay umiyak sa impyerno ng walang kapayapaan? Sinabi ko sa iyo kung hindi ka dumating at tumugon sa libingan ni William, malalaman mo ang mga kahihinatnan. Kinuha mo ba ang aking mga salita bilang isang biro? Ako, si Margie Cloud ay nahulog din sa lupa ang tuhod niya. Sina Jonathan Maxwell at Ted Don ay napaihi na sa pantalon nila. Ang kanilang buong katawan ay amoy na ng ihi. Sa panig ng Silvas, si Brent Silva ay nakakagulat na nauna upang tumugon. Mali ako. Ako ay tunay na mali. Nandito ako para taimtim na tumugon sa aking mga kasalanan. Mali rin kami. Patawarin mo kami, Mr. Bell. Lahat ng tao ay nakaluhod sa harap ng libingan ni William Bell, pagkatapos ay nagsalita ng paisa-isa. Hindi pinansin ni Margie Cloud kung gaano kalakas ang kanilang paghampas ng kanilang mga ulo laban sa lupa. Bang, bang, bang. Ang tunog ng kanilang mga ulo ay pumutok laban sa lupa hanggang sa ang dugo ay umagos sa kanilang mukha, ngunit walang nang ahas na tumigil. Patuloy na nakaluhod si Brent Silva habang tinakpan niya ang kanyang mukha. Prince, mali kami. Talagang mali kami. Mangyaring maging mas malaking tao at magpanggap na tayo at huwag gumawa ng anuman. Mangyaring, paalisan mo na kami. Ang natitirang bahagi ng Silvas ay nagsimulang magpatakbo ng kanilang mga bibig pagkatapos ng isa pa. Prince York, lahat kami sa iyo na sumasamba. Kung mayroon kaming Prince York, gagawin namin na nasa ilalim ng iyong mga takong. Bulag kami na hindi namin ito napagtanto.
Umaasa kami na bigyan mo kami ng isang pagkakataon upang magsimula muli, isang pagkakataon na maglingkod sa iyo. Oo, oo, oo. Kung tatanggapin mo ang Silvas, kami ay magpakailanman maging iyong mapagpakumbabang mga lingkod. Kung ikaw ay mag-utos sa amin na gumawa ng isang bagay, hindi kami kailanman maglakas loob na tanggihan ito. Pinakawalan ni Harvey York ang isang mapaglarong ngiti habang nakatitig siya ang mga salita ng Silvas. Ang kanyang paningin ay lumipat patungo kay Leon Silva, na mayroon pa rin na ang kanyang likod ay tuwid kahit na siya ay nakaluhod. Prince Silva, hindi ka ba makikiusap din? Huminga ng malalim si Leon Silva, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata ng masikip. Mula noong sinaunang panahon, ang nagwawagi ay tumatagal sa lahat. Meron akong wala nang sasabihin. Ang pagkawala ay isang pagkawala, ang isang panalo ay isang panalo. Hindi ko alam na hiniling ko sa isang tao na patayin siya, ngunit dahil ako ay walang pag-iingat na umalis ng katibayan. Ako si Leon Silva, ang prinsipe. Maaari kong aminin ito, ngunit hindi ko aaminin ang aking mga pagkakamali. Alam kong hindi ako mali. Si Leon Silva ay nagpapanggap na mahigpit, ngunit ang katotohanan ay natakot din siya upang buksan ang kanyang mga mata at tumingin ng direkta kay Harvey. Ang hindi humingi ng awa ay ang kanyang huling paninindigan, kahit na pinilit niya ang kanyang sarili na lumuhod, hindi niya magawang pababain ang kanyang sarili upang humingi ng awa. Kabanata 635. Tiningnan ni Harvey York ang paghihirap ni Leon Silva para sa ilang sandali, at pagkatapos ay lumipat ang kanyang mga mata patungo sa Silvas. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay walang maikling nakatago. Hindi mapigilan ni Harvey ang kanyang pagtawa. Kawili-wili. Hindi mahalaga kung aminin mo ang iyong pagkatalo, o kung makiusap mo ito ng sobra. Ginawa mo lang dahil sinabi ko sa iyo ang aking pagkakakilanlan. Kung hindi ito para sa iyon, hihingi ka ba ng awa dito? Aaminin mo ba ang pagkatalo? Hindi. Kumakbang si Harvey York at sinipa si Leon Silva. Isang matigas na slam, at ang huling linya ng dignidad ng Silvas, bumagsak ang tuhod ni Leon Silva. Hindi mahalaga kung ano ang naramdaman ni Leon, kaya niya lamang manatiling nakaluhod sa lupa sa pagsisisi. Matapos masipa ni Harvey si Leon, malamig niyang sinabi, Leon Silva, Brent Silva, Margie Cloud, Jonathan Maxwell, Ted Dunn. Itaas ang iyong ulo. Yaong mga pangalan ay binigkas, maging ang mapagmataas na si Leon Silva, ay hindi sinasadya na itinaas ang kanilang mga ulo. Naramdaman nila na malapit nang lumipad ang kanilang mga puso sa labas ng kanilang mga lalamunan, lahat sila ay labis na natatakot. Alam nilang lahat ang ibig sabihin nito, ang mga aksyon ni Harvey ay katumbas ng isang hari ng impyerno na tumatawag sa kanilang mga pangalan. Sa kasamaang palad, kailangan nilang itaas ang kanilang mga ulo kung kailan nasa harap sila ni Harvey York. Kahit na wala sa inyo ang nagtulak kay William sa Pearl River, ikaw ang nagpilit sa kanya na patayin ang kanyang sarili. Malamig na nagsalita si Harvey York. Hindi, nais ni Brent Silva na tanggihan ang pag-angkin, ngunit siya ay agad na nanginginig matapos ang paglock ng mga mata ni Harvey York. Maaari lamang niyang ipahayag ang mga salitang ito habang siya ay nanginginig sa takot. Ito kami. Ang iba ay hindi sinabi kahit ano. Kaya nilang tumanggo lang ang kanilang mga ulo, ang kanilang mga mukha ay mapatra bilang mga multo. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang kapalaran ng hindi pag-amin sa krimen ay mas masahol pa kaysa sa makatarungang pag-amin nito. Fine. Dahil inamin mo ito, lumuhad ng isang linggong diretsyo sa harap ng libingan ni William. Ang tono ni Harvey York ay yelo, nagsasalita na parang siya ay naghahatid ng parusa ng Diyos. Nagmarcha si Ethan Hunt patungo sa nakaluhod na karamihan at agad na pinindot ang mga ito sa kanilang tuhod sa harap ng libingan ni William Bell. Tiningnan ni Harvey York ang puntod ni William Bell at ngumiti. William, nahuli ko ang lahat ng may bahagi sa pagpatay sa iyo dito. Hahayaan ko silang magsisi sa harap mo. Ginagawa ko ang buhay ng lahat na nagtaksil sa iyo ng buhay na impyerno. Si Sean Bell at ang kanyang asawa ay patuloy na nagdadalamhati. Inisip nila na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon para sa paghihiganti,
at hindi kailanman magiging hustisya para sa kanilang yumaong anak. Hindi kailanman naisip nila na sa araw na ito ay makuha nila. Kahit na si Harvey York ay hindi ang kanilang tunay na anak na lalaki, marami siyang nagawa para sa kanilang pamilya. Nagpapatuloy si Harvey York sa kanyang pagsasalita. Ngunit ang pagluhod lamang dito ay hindi sapat. Mula ngayon, aalisin ko ang Silvas mula sa lahat ng mayroon sila. Ang Silvas ay kabilang na ngayon kay Uncle Sean Bell. Hindi kita papatayin, ngunit hindi mahalaga sa akin ang iyong buhay ngayon. Sino mang kumakalat ng salita tungkol sa nangyari ngayon, papatayin ko sila ng walang awa. Ang kanyang mga salita ay nagpasya sa kanilang buhay at kamatayan. Ang kahulugan sa likod ng pagsasalita ni Harvey York ay simple. Natapos na ang Silvas. Sa mismong araw na ito, ang pamilya na kilala bilang nasa tuktok sa lahat ng mga pamilya ng first rate sa Buckwood na nakilala ang kanilang pagtatapos. Lahat ng mayroon sa Silvas ay hinubad, ang pamilya upang palitan ang mga ito ay magiging bagong pamilya ng Bell. Para sa Silvas, isang parusa na tulad nito ay isang kapalaran ng mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Kailangan nila ng hindi bababa sa ilang daang taon ng mana upang makuha ang kanilang kasalukuyang katayuan. Ngunit sa araw na iyon, sila ay nakipag-away laban sa maalamat na si Prince York, nahulog sila sa isang iglap. Upang ilagay ito ng simple, kahit na ang Silvas ay bilyon-bilyon dati, isang salita lang mula kay Harvey York ay sapat na gawing mga pulubi ang mga ito sa mga kalye ng kaunting pagkain. Walang sino man ang maaaring tumanggap ng isang pagkahulog na kasing laki nito. Gagawin nila sa halip na mamatay. Sa pamamagitan lamang ng isang solong pagsasalita, ang buong makapangyarihang Silva family na tumayo sa tuktok ng unang rate na mga pamilya sa buong Buckwood, ay lumubog sa kabuoang pagkawasak.